I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, sumugod si Hadjan sa tahanan ng unang batang Panginoon na si Jin Guanyong, kasama ang ikapitong batang Panginoon na si Cheomin upang lutasin ang mga kumakalat na chismis na tina-target niya raw si Cheomin. Niyaya niya ito na kumain sa Zinye Pavilion at doon ituloy ang pag-uusap. Sa pagpapatuloy ng komprontasyon sa pagitan ni Hadjan at ni Jin Guanyong sa hapagkainan, nagtanong si Jin Guanyong ang pagpili ng magiging tagapagmana. Ito ba ang layunin mo? Sabi naman ni Hadjan, sa tingin mo ba, may iba pa tayong dapat pag-usapan? Saglit siyang tumahimik, saka nagpatuloy sa pagpapaliwanag, nang magkita tayo sa harap ng palasyo ng Demon God noon, sinabi mong nirentahan at pinaklaro mo ang buong lugar na ito para lang makapag-chat tayo. Subalit sinubukan mo akong patayin noon. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo roon, pero sigurado kang kaya mong patayin ang isang taong nakaabot na sa Ultimate Demon Realm. May tiwala ka sa sarili mo, pero inaasahan ko na hindi ka naman ganon kahanggal para hindi mo malaman na maraming posibleng mangyari sa isang laban. Kaya paano ka naging ganoon kasigurado? Habang tahimik na nanunood at nag-oobserba si Cheomin, nagpatuloy si Hadjan, bukod pa roon, pagkatapos ng pangyayaring iyon, kumalat ang kakaibang chismis na plano kung ipapatay si Yomin. Inilapit ni Hadjan ang tasa ng alak, tila napapaisip habang tinitignan ito. Sabi pa niya, maaaring hindi ikaw ang may kagagawan nito. Maaaring pukana ito ng isang demonic martial artist na tapat sa iyo o kaya'y ibang tao. Pero hindi ba't masyadong napapanahon ang mga pangyayari? Kung plano mong ipakalat ang chismis na iyon, hindi ba't mas mainam kung ginawa mo ito habang wala ako? Sa ganitong paraan, magmumukha itong natural na kumalat at mawawala ang bakas ng pinagmulan. Ibinagsak ni Hadjan ang hawak na tasa sa mesa matapos ubusin ang laman nito. Sabay sabi ng may kasiguraduhan sa boses, ibig sabihin nito, mayroong sinadyang gumawa ng chismis na iyon. Alam nila kung paano ako magre-react at nahahanapin ko sila mismo. Tiningnan niya ng matalim si Jin Guanyong. Iniangat niya naman ang hawak na tasa sa katumugon, matalas din ng iyong pananaw. Pagkalagok niya ng alak, ibinaba niya ito sa mesa, saka nagpatuloy, aniya, alam kong pupuntahan mo ako sa sandaling marinig mo ang chismis, pero hindi ko inasahang isasama mo ang ganoon karaming tao. Bagamat ayos lang naman ito. Plano kong umaksyon kapag napapasok na kita sa tirahan ko, pero ginawa mo na naman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Dinala mo ako rito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka nagsama ng ibang tao. Hindi ko ito naisip ng ganoon kalalim. Naramdaman ko lang na hindi ako dapat pumasok sa lugar. Muling nagsalin ng alak si Hadjan sa kanyang tasa, habang tahimik namang kumakain si Cheomin sa gitna ng kanilang pag-uusap. Sabi ni Hadjan, kung gayon ay mas kahanga-hanga pa nga iyon. Ibig sabihin, mas malakas ang iyong intuit ayon kaysa sa lohikal na pag-iisip. Seryosong tugon ni Jin Guanyong, mas mahusay ang martial arts ko kumpara sa iyo sa ngayon. Subalit kung maglalaban tayo, hindi ko magagarantiya ang tagumpay ko. Napatingin ng matalim si Hadjan sa kanya at napaisip sa kanyang sinabi. Aniya sa isip niya, buong kumpiyansa niyang sinasabing mas mahusay ang kanyang martial arts kaysa sa akin. Hindi siya basta nagmamayabang lang, pero sigurado talaga siya rito. Tanong ni Jin Guanyong, kaya, ano sa tingin mo? Tanong ni Hadjan, tungkol saan? Seryosong tanong ni Jin Guanyong, may kumpiyansa ka bang mananalo laban sa akin sa isang patas na labanan? Natigilan sa pagmuya ng pagkain si Cheomin, naipit sa mabigat na tensyon sa pagitan ng dalawa niyang nakatatandang kapatid. Napuno siya ng pag-aalala at napatingin sa dalawa, ngunit wala naman siyang magawa kundi tahimik na manood at maging alisto sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sabi ni Hadjan, kahit kailan ay hindi pa ako sumuko sa isang laban dahil sa takot na matalo, at kailanman ay hindi rin ako nagsimula ng mga laban dahil may kumpiyansa akong mananalo. Tanong ni Jin Guanyong, sinasabi mo bang hindi mo rin magagarantiya ang resulta ng laban? Sabi ni Hadjan, walang sino man ang makakatiyak sa mga bagay na iyon. Gumagawa lang ako ng mga desisyon. Itinuro niya ang kanyang daliri tungo kay Jin Guanyong at nagtanong, kaya inihiling ko na, gumawa ka ng desisyon. Lalabanan mo ba ako o hindi? Seryosong sagot ni Jin Guanyong, hindi tulad mo, hindi ako nagsisimula ng mga laban na hindi ko tiyak kung magagawa kong manalo. Prangkang tugon ni Hadjan,
huwag kang maging masyadong duwag. Ngunit sabi ni Jin Guanyong, ayon sa isang sikat na kasabihan, na ang isang matagumpay na mandirigma ay nagsisimula lamang ng isang digmaan na alam niyang naipanalo na niya bago pa man ito magsimula, samantalang ang talunan ay naghahangad ng tagumpay pagkatapos pa lamang simulan ang digmaan. Kaya hindi gumagana sa akin ang iyong pamamaraan. Natawa ng bahagya si Hajun, at napangisi habang matalim pa rin ang tingin sa kanya. Sabi niya, talagang ang dami mong sinasabi na magagarbong salita pero wala namang saysay. Ngunit biglang natigilan si Hajun nang maramdaman sa paligid ang isang kakaibang aura. Madilim ito at kakilakilabot. Sabi niya sa isip niya, anong aura ito? Hindi ko pa ito naramdaman noon. Bigla na lang itong sumulpot at papalapit na ito. Habang palapit ito ng palapit, biglang naramdaman ni Hajun ang kakaiba at kainahinalang presensya sa likod ng mga pintuan sa kanilang silid. Nang bumukas ang pintuan, nagulat si Cheyomin nang makita ang basang-basa na pangangatawan ni Guanqing, ang ikalawang batang Panginoon. Nabasa siya sa malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ngunit walang pagkagulat sa boses ni Jin Guanyong, lalo nang sabihin niya, andito ka na. Nababalot ng matinding aura si Guanqing, at tila walang emosyon niyang tugon, nagpatawag ka. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Hajun, halatang nabigla dahil si Guanqing pala ang nagmamay-ari ng aura na iyon. Isang palaisipan sa kanya kung ano ang nangyari, dahil ibang-iba ang Guanqing nakaharap niya ngayon kumpara sa una niyang nakasalamuha. Sabi ni Jin Guanyong, gusto ng ikatlong batang Panginoon na pagdesisyonan kung sino ang magiging tagapagmana at tapusin ang laban dito at ngayon mismo. Kung isa sa alang-alang ang kanyang mga gawain kamakailan, mukhang magiging isa itong labanan na hanggang kamatayan. Ano sa tingin mo? Unti-unting hinubad ni Guanqing ang kanyang basang salakot at kasuotang proteksyon sa ulan, habang sinasabi, bakit hindi mo tanggapin ang laban? Hindi ako naniniwalang matatalo ka. Tanong ni Jin Guanyong, iyan ba ang iniisip mo? Nakangisi at makahulugang tanong ni Hajun kay Guanqing, kailan ka pa naging tauhan niya? Kunot noong sagot naman ni Guanqing, hindi gagana sa akin ang ganyang kababaw na panunuya. Ngunit nagpatuloy sa pang-iinis si Hajun, aniya, o talaga, kung gayon pala ay hindi ka kusang loob na gumapang papunta sa kanya. Sa kasong ito, gaano ka kaya niya binugbog? Lalong napakunot noo si Guanqing at pidyaw inis na sinabi, ikaw. Ngunit napigilan niya ang kanyang galit. Tumawa siya ng mapait at sinabi, nakakatawa na ang isang walang kakayahang bastardong tulad mo ay may lakas ng loob na magsalita ng mga ganitong bagay gayong hindi mo man lang kayang protektahan ang sarili mong mga tauhan. Dito biglang naging seryoso ang tingin ni Hajun, tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Bilang flashback sa eksena bago magtungo si Guanqing sa Zinnie Pavilion, sumugod ang kanyang mga tauhan sa tahanan ng ikatlong batang Panginoon. Maging si Dongpil ay walang nagawa upang pigilan ang sitwasyon. Sa huli ay lubha siyang napinsala. Dahil bagamat nagawa niyang talunin ang mga pinadalang martial artist ni Guanqing, nagawa ng kanilang grupo na dakpin si Yo Sangrin at Anghua. Sabi ng dumakip sa kanila, bitawan mo ang espada mo. Huwag kang gagawa ng kahit ano kung gusto mong mabuhay ang dalawang ito. Bagamat nais magpumiglas ni Yo Sangrin ay wala siyang nagawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Samantalang naluluha sa matinding pag-aalala si Anghua. Naunawaan ni Hajun ang sitwasyon base sa kanyang sinabi, kaya tanong niya, dinakip mo ang mga tauhan ko. Sabi ni Jin Guanyong, nakalimutan mo na ba? Nagsisimula lang ako ng mga laban na sigurado akong maipapanalo ko. Saka biglang naalala ni Hajun ang babalang iniwan sa kanya ni Gogu, ang Pinalohol Master noong huli silang magtagpo ni Jin Guanyong. Sabi nito sa kanya, mag-iingat ka sa kanya. Dahil isa siyang tunay na demonyo na walang kahit katiting na prinsipyo o etika. Saka napagtanto ni Hajun ang bigat ng sitwasyon dahil sa katauhan ng kanyang kalaban na walang sinasanto, at walang kinikilalang batas o moralidad. Umpisa pa lamang ay wala na itong balak na lumaban ng patas. Napaigting ang mga panga ni Hajun at lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha at leeg dahil sa matinding galit at tensyon, habang napapamura sa kanyang isip dahil nadamay ang kanyang mga kaibigan sa labang ito. Ngayon ay tila naiipit siya sa sitwasyon at hindi siya maaaring magkamali ng susunod na gagawin. Sa gitna ng malakas na ulan ay dumagundong ang malakas na kulog pagkatapos ilawan ng mga kidlat ang madilim na gabi, tila hudyat ng nagbabadyang labanan sa loob ng gusali. Sa pagkakataong ito ay lumilitaw na ang tunay na pag-uugali ng kanyang kalaban.
Sa isang malademonyong ngiti na naliliwanagan ng kidlat sa labas ng bintana, malamig na sabi ni Jin Guanyong. Mukhang pagkakataon ko namang magtanong ngayon. Gusto mo bang paglabanan na natin kung sino ang magiging tagapagmana dito at ngayon mismo? O susuko ka? Matalim na sumagot si Hajun, aniya, talagang marumi kang maglaro. Muling nagsali ng alak si Jin Guanyong sa kanyang tasa, at nagpatuloy. Aniya, marumi. Napaka-inosente mo naman para sabihin yan. Natural lang na gumamit ng kahit anong pamamaraan para manalo sa isang digmaan. Sa pagsasabing duwag o mababaw na taktika ito ay hindi mababago ang katotohanan na nanalo ako sa huli. Ganon ka rin naman. Gumamit ka ng mga koneksyon sa puwersa sa labas para maging tagapagmana. Hindi naman ito kinaila ni Hajun nang sumagot siya, tama iyon. Nakangising sabi ni Jin Guanyong, hindi ka nagtatakda ng mga hagdanan pagdating sa mga labanan, habang ako naman ay hindi nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng mabuti at masama. Sa huli, magkapareho lang tayo. Pumili lang tayo ng magkaibang paraan ng pag-atake. Nanatiling tahimik si Hajun, tahimik na nakikinig sa kanya habang nag-oobserba sa paligid. Seryosong sabi ni Jin Guanyong, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una ay ang sumuko sa laban, at makikita mo ulit ang iyong mga tauhan na nakangiti at ligtas. Ang ikalawa ay, well, sa tingin ko, hindi ko na kailangang sabihin pa. Tahimik na inaabangan ni Guan Pyong ang sasabihin o susunod na gagawin ng ikatlo. Ngunit nanatiling kalmado si Hajun. Bigla niyang nagsalita, may isang bagay lang akong gustong malaman muna. Ngunit hindi niya pa sinasabi kung ano ang nais niyang malaman, mabilis na sumabat si Jin Guanyong, aniya, kung magtatanong ka tungkol sa kaligtasan ng mga bihag, huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon kahanggal para sirain ang mga baraha na kakailanganin ko para manipula ang kalaban. Tugon ni Hajun, sige, salamat kung gayon. Pero, gusto kong malaman kung ano ang iyong relasyon sa Pinalo Hall Master. Naitanong ito ni Hajun dahil noong huli nilang pagkikita sa labas ng palasyo ng Demon God, hindi niya may kakaila ang kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa, na tila may pinagsaluhan silang isang mapait na nakaraan. Dugtong pa ni Hajun, alam kong medyo tarantado siya, pero hindi sa puntong magiging bastos o galit siya sa isang disipulo ng Demon Lord, pero ganun kanya trinato. Napakunot ng noo si Jin Guanyong sa narinig niyang tanong. Ngunit imbes na sagutin ito agad, sinagot niya ito pabalik ng isa pang tanong, bakit mo itong gustong malaman ngayon? Sagot ni Hajun, syempre, dahil na-curious ako. Hindi ako makatulog hanggat di ko nalalaman, dahil paulit-ulit itong bumabalik sa isip ko. Inis na sabi ni Guan Pyong, kung sinusubukan mong pahabain ang oras bago ang laban, mas mabuting itigil mo na yung ginagawa mo. Ngunit tinignan ni Hajun ng masama si Guan Pyong, halatang inis sa pagsabat niya. Kaya pinagsabihan niya ito, aniya, bakit hindi mo itikom yung bibig mo, ha? Taganod ka lang dito. Sinabi mismo ng iyong master na ang mga sumuko na sa laban para sa posisyon ng tagapagmana ay walang karapatang tumuntong sa entablado ng labanan. Kaya ang asong sumuko na sa laban at nagkubli ng buntot ay dapat nang tumigil sa pagkahol. Dahil sa narinig na patutsyada ni Hajun, galit na galit si Guan Pyong dahil sa pagkainsulto. Hindi niya mapigilan ang pagkawala ng matinding demonic energy na bumalot sa kanyang buong katawan, habang lumilitaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Sigaw niya, anong sabi mo? Pinagsabihan siya ni Jin Guanyong, tumigil ka. Ngunit tila walang narinig si Guan Pyong at lalo lamang tumitindi ang kanyang emosyon. Kaya nagbabala muli si Jin Guanyong, aniya, ikalawa, ang sabi ko, tumigil ka. Napapikit si Guan Pyong at huminga ng malalim, gamit ang buong lakas at konsentrasyon ay sinusubukang pinipigilan ang pagbagso ng kanyang mga emosyon. Ngunit hindi pinalampas ni Hajun ang pagkakataong ito upang lalo siyang galitin. Mapang-asar na sabi niya, good boy. Kaya naman pati siya ay sinita ni Jin Guanyong, aniya, huwag mo na siyang inisin. Ngunit sagot ni Hajun, tigilan mo ang pag-aalala para sa kanya at sagutin mo ang katanungan ko. Bakit ba kayong dalawa ay hindi magkasundo? Isang palaisipan kay Jin Guanyong kung ano ang layunin ng ikatlo sa kanyang tanong. Sabi niya sa kanyang isip, bakit ba siya nagtatanong tungkol sa uganayan namin sa puntong ito? May iba ba siyang intensyon? Hindi maaari. Minabuti ni Jin Guanyong na iwasan ang pagsagot, kaya sabi niya, wala akong dahilan para sagutin ang tanong na yan. Kung sinusubukan mong makipag-usap sa kanya ngayon, mas mabuti pang sumuko ka na.
Wala siya rito dahil nakadestino siya sa Outer Fortress kagabi pa. Casual na sumagot ni Hajin, sayang naman. Sige suko na ko dahil ayaw mo namang sabihin sakin ang sagot. Sa halip, aalamin ko na lang mula sa kanya mismo. Tila kalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha habang umiinom ng alak, ngunit kabaliktaran nito ay biglang nag-alab ang demonic energy sa kanya na ngayon ay nakapalibot na sa kanyang buong katawan. Kaya naman di maiwasang maalarma ni Jin Guanyong nang biglang maramdaman ang kakaibang pagyanig sa paligid. Hindi niya matukoy kung saan nanggagaling ang kanyang nararamdaman, kung ito ba ay mula sa aura ng ikatlo. Napakunot siya ng noo habang iniisip, hindi ko mapigil ang makaramdam ng labis na pag-aalala habang patuloy na tumitindi ang madilim at hindi ko nais-nais na pakiramdam na ito. Ito ba ay mula sa inner energy? O chi wave? Pero hindi ito dahil sa chi. Natigilan siya ng mapagtanto na ang pagyanig na ito ay hindi mula sa anumang enerhiya ng kaharap niya ngunit mula mismo sa lupa. Yumayanig ang lupa, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang isang bagay. Dali-dali niyang inutusan si Guan Pyong na tingnan ang labas ng Zinye Pavilion. Walang pinalampas na sandali si Guan Pyong at mabilis na nagtungo sa labas. Pagbukas niya sa pintuan, laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang isang di inaasahang tagpo. Nauutol na tanong niya, anong nangyari? Napabulalas siya nang makita ang nagtatakbuhang hukbo na nakasakay na matitikas na mga kabayo, tangan-tangan ang mga pulang watawat. Sigaw niya, iyon ang pinakamalakas na attack squad ng Divine Cult, ang Heavenly Demon Army. Sa loob ng pavilion, napangisi si Hajin at matamang tinignan ni Jin Guanyong. Sabi niya, ayos. Ang leksyon mo, hindi ka nagtakda ng linya sa pagitan ng tama at mali, habang ako naman ay wala ring itinakda sa pagitan ng tama at mali. Tama ka, hindi ko napagtanto ang ginagawa ko hanggang sa ipinaliwanag mo ito sa akin. Napalingon si Guan Pyong sa ikatlo, gayon din si Jin Guanyong na ngayon ay galit na nagtanong, ikaw. Anong ginawa mo? Tumatawang sagot ni Hajin, hinatid ko lang naman sa kanila ang impormasyon. Impormasyon na mayroong dalawang traidor sa pinakamataas na palapag ng Zinye Pavilion. Ipinakalat ko ang mensahe gamit ang frequency whispering technique sa buong lugar na sakop nito, at nilalaman ng mensahe na ang mga pangalan ng traidor ay Jin Guanyong at Guan Pyong. Nag-igting ang mga ngipi ni Jin Guanyong, at nabigla sa narinig. Tanging, ano, ang katagang nasabi niya, sabi ni Hajin, ito ang gusto ko sa ating kulto. Kung may seryosong nangyari, hindi na nila ito pinag-iisipan. Sa halip, dumidiretso sila sa pagkilos agad. Hindi ito ang pinakamainam na taktika, pero nakakatulong ito sa akin ngayon. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Pinagpawisan ng malamig si Jin Guanyong sa matinding tensyon. Sabi niya, baliw na hayop ka. Nagulat si Cheyomin nang bigla siyang lumutang sa ere papunta sa mga bisig ng headmaid niya. Pinalipad siya ni Hajin gamit ang telekinesis, at sabi niya sa headmaid, ilayo mo siya rito. Ginawa niya ito dahil alam niyang magsisimula na ang tunay na laban. Nasa sabik na sabi ni Hajin, ngayon, ang mga paghahanda ay natapos na. Tila nagkaroon ng matinding pagyanig sa hapagkainan, at nagsilutang lahat ng mga platong puno ng pagkain at mga mangkok sa mesa. Nanatiling nanlalaki ang mga mata ni Jin Guanyong habang di makapaniwala sa mabilis na takbo ng mga pangyayari. Sabi ni Hajin, simulan na natin ang konsyerto. Nagliparan ang mga kagamitan tulad ng mesa at upuan sa silid, nang sa isang iglap ay sinunggaban ni Hajin ang katawan ni Jin Guanyong at ibinalibag sa pader ng Zinye Pavilion hanggang sa bumulusok pababa sa kalupaan. Samantala, sa military office ng Heavenly Demon Divine Cult, tahimik na nakatanaw si Ho Yosong sa may balkonahe. Dumating ang isang tauhan upang magulat. Aniya, General Strategist, nakarating na po ang Heavenly Demon Army sa Zinye Pavilion. Nagbigay na po ng emergency orders ang Hidden Pavilion. Napaisip si Ho Yosong, sabi niya sa sarili, ang paglalagay sa alanganin ng unang disipulo sa pamamagitan ng pag-aakusa sa kanya bilang traidor upang makorner siya. Ikatlong batang Panginoon, ito ba ang plano mo? Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan nito kung mapapatunayang mali ang paratang mo. Tumangala si Ho Yosong sa langit kung saan malakas pa ring bumubuhos ang ulan. At sinabi niya, ang tanging kabayaran para dito ay kamatayan. Sa pagbabalik ng eksena sa labanan ng dalawang disipulo, sa gitna ng kagubatan ay bumagsak ang dalawa. Nagkaputol-putol ang mga puno sa gubat dahil sa matinding impact ang pagbulusok nila.
Ngunit walang napinsala sa kanilang dalawa. Galit na galit si Jin Guanyong at naghandang makipaglaban. Hinubad niya ang suot na cloak, habang galit na humakbang papalapit sa ikatlo. Sabi niya, ang ikalawa at ako ay mga traidor kamo. Ano bang iniisip mo? Kapag napatunayang mali ang paratang mo sa amin, mamamatay ka. At hindi lang ikaw kundi pati ang buong pamilya mo at lahat ng taong naglilingkod sa iyo. Ngunit tila hindi apektado sa posibilidad na ito, sabi ni Hajin, hindi ko alam kung ano ang ipinangako mo kay Guantyung, pero maling pagkakamali ang ginawa mo nang kunin mo siya sa panig mo. Mukhang unti-unti na siyang nawawala sa kanyang sarili. Ang ikalawang batang Panginoon na si Guantyung ay tiyak na magkakanulo. Ngunit napuno lamang ng pagtataka si Jin Guanyong. Samantala, si Guantyung na naiwan sa Xinye Pavilion, ay kasalukuyang nasa rurok ng kanyang matinding pagkagalit, at walang habas na inaatake ang mga mandirigma ng Heavenly Demon Army. Habang nag-aalab ang enerhiya, buong paghahamang sabi niya, ako ay disipulo ng Divine Cult. Ang lalakas ng loob niyo na tingnan ako ng ganyan, gayong hindi niyo man lang mahihigitan ang halaga ng insekto. Ngunit sa kanyang ginawa ay mas lalong tumindi ang kasiguraduhan ng mga mandirigma. Sigaw nila, inatake ng traidor ang Heavenly Demon Army. Nagdudulot ng kaguluhan ang traidor. Lalong nag-igting ang galit ni Guantyung, sa puntong wala nang makakapigil sa kanyang pagsabog. Nakangising sabi ni Hajin kay Jin Guanyong, at ang ibig sabihin nito, ikaw rin ay mamarkahan bilang isang traidor dahil tauhan mo siya. Kaya naman pupuksain ko ang sinumang traidor bilang susunod na pinuno ng Divine Cult. Sa tumitinding tensyon sa pagitan ng tatlong pinakamalalakas na kandidato ng Divine Cult, magsisimula na ang tunay na laban. Abangan ang pagtutuos ng ating bidang si Hajin laban kay Jin Guanyong sa susunod na kabanata.